wag nating pangunahan ang otoridad ng simbahan, no? Unang-una, tayong mga Kristiyano, lalo na sa Katoliko, wag tayong magiging marites. Okay? Wag tayong kaagad marites kasi pangit 'yan, no? Pangit 'yan, no? So, ang gagawin natin, mag-antay tayo kung ano ang totoong nangyari. Kasi report lang muna 'yan na mayroong mga leader daw ng isang grupo sa loob ng simbahan na parang hindi natutuwa sa mga binitiwan yata na salita ng isang pari. Ito'y chismis lamang sapagkat hindi naman tinututulan ng pari ang speaking of tongues. Sa madaling salita, ito po ay hindi klaro. Ngunit mayroong tinatawag rumors, no? Na ang sabi na pinakalat ng mga marites ay bana si Father. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon, no? Sapagkat ang simbahang Katoliko ay professional ho yan. Ha? Hindi ho yan bara-bara. Kung talagang ban ang isang pare o isang laiko diyan sa kanila, mayroon ho yang circular letter na ipababa galing sa obispo. Ang tanong, mayroon na ba? O hinuhusgahan na sa social media kahit wala pa? Maraming mga tinatawag, alam naman natin mga kababayan, na ang ating butihing pari na si Father, no? Hindi ko nabanggitin, alam niyo ng pangalan, no? Ay parang artista na 'yan, ha? But ang ibig kong sabihin, medyo no? Marami na siyang mga tagahanga, no? Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa kanyang masigasig na pagbibigay ng edukasyon sa espiritual tungkol sa tinatawag sacrament, tungkol sa tinatawag na exorcism, na dapat ito ay gampanan ng nasa taong simbahan. Ngunit, medyo madalang, isa lang, no? Ang medyo ngayon, known ngayon, no? Ang nasa Bohol. So magkaroon ng problema 'yan, hindi dahil sa doktrina, kundi sa bawat siguro mga attitude na, mga perception na, mga perspective na baka mayroong tinatawag na ayaw o mayroong tinatawag na nasagasaan na hindi naman sinasadya. Ang nangyari ay hinuhusgahan na. Kaya nga, ang tanong ko, kung sinasabing naban doon siya sa isang lugar, sa Cebu, nako, kapatid, maghunos dili ho kayo. Mayroon na ba ho kayong natanggap na circular letter? Na ban na totally or partially or temporarily? Mayroon ba? Wala pa. Mayroon lang inaayos kasi may problema. Ang problema, marites ka agad. Marites ka agad. Yan ang problema. Hintayin muna natin ano ang resulta. Kasi medyo may friction ang nangyari. Katulad lang yan ng pag-aaway o mayroong sigurong hindi pagkasusundo sa pamilya. Ang problema, inilabas ka agad. No? Dapat hindi muna makaalam ang kapitbahay mo. Ang nangyayari, i-post ka agad sa social media at ang nangyari, nagiging pulutan at iba-iba ang persepsyon. Kung ang persepsyon sa nakabasa ay anti-father, anti-Catholic, iba ang kasabihin. Kung ang nakabasa naman ay supporter ng paring ito, ay magagalit din. Sapagkat supporter siya. Ganun ho yun, mga kababayan. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, kahit hindi ka Katoliko, ikaw ay Kristiyano, gagamitan mo ng saktong pangunawa. No? Huwag tayong magiging mapanghusga kaagad. Dapat hindi muna tinatawag na komentaryuhan ng ano't ano kasi mayroong pag-uusap pa, no? Mayroong tinatawag pang pag-resolba, no? Katulad ng bangayan ng
pari at saka tinatawag laiko sa kanyang parokya. So may pag-uusap pa yan. Katulad ng bangayan ng mga pastor protestante at sa kanilang membro, hindi kaagad yan uhusga. Pag-uusapan muna na ano ang problema at mag-come up ng solusyon. Kaya ang nangyayari diyan, pinalabas nila na itong paring ito ay sinasaway daw, kinukontra ang speaking of tongue. Ang sabi diyan sa ating doktrina, mayroon yan. Alam niya ng pari. No? Hindi siya kontra doon. Mayroon lang talagang nag-intriga na dapat resolbahin dahil nakataya ang kanyang pangalan. Alam yan ni Father kasi nagbabasa yan ng doktrina. Ha? Kaya lang, iba yung tinatawag na radyo di baktas ba? Halimbawa, example ko lang kung anong radyo di baktas. Ikaw ay nakakita ng isang tinatawag na ahas, maliit lang. Baga sa isang dipa lang. No? O hindi pa nga nagiging isang dipa. Pagdating ng doon sa iba, magiging 2 dipa na yan o kulang. At pagdating ng ibang lugar, tataas na yan. Instead na nakita mo, 1 dipa lang, magiging 5 dipa na yan. Anong ibig kong sabihin? Lumalaki na, pinalaki ng isyo. Na hindi totoo. Ito ang mga tinatawag na chismis. Kaya, hintay mo na, no? Kung ano ang totoo. Kasi pag sabing tinatawag na ban talaga, mayroong circular letter na mabasa. Hanggang ngayon, wala. Okay? Kaya kalma lang. Yan ang sagot ko sa iyo, brother, no? Kalma lang, no? Tayong mga Katoliko, kalma lang. Huwag tayong masyadong emosyonal na para bagang asong ulol na post lang po sa social media na hindi pa natin alam. Magmukha tayong tanga niyan. Hindi ginagamit ang utak. Huwag ganon, brother. No? Pagamat tayo po ay may simpatiya, maghintay-hintay lang muna. No? Huwag tayong padalos-dalos. No? May kasabihan nga, mga kababayan, ang taong lumakad ay matulin, pag matinik ay malalim. Kaya huwag kang padalos-dalos. No? So yan lang muna. No? Hindi yan against. In terms of doctrine, alam ko at alam ni Father na mayroon yan, no? Nang speaking of tongues ay tanggap ng simbahan. Kaya lang, ingat tayo, no? Ingat tayo. Kasi may mga requirements yan, no? May mga tinatawag na, no? At ang nangyari, daw lang, keso daw, against siya sa ano. Ang nangyari, institusyon na. Parang pinalabas, against ang pari sa charismatic. Parang ganon ang labas. Mali! Yan ay marites nga eh. Marites nga. Kaya mga kababayan, wag tayong ganon, no? Gamitin natin ang utak, no? Na binigay ng Diyos. At yang mga taong mahilig magpabricate ng istorya para sugnuran sa Bisaya pa, gatungan para mag-apoy ng lalo, magliyab ng lalo. Yan ay masasabi nating para bang nag-ahinti ka ba ng masama? Para masaya ka pag ang mga grupo ay mag-away-away, may division? Hindi. Hindi dapat ganon. Kung ikaw ay Kristiyano, panatilihin mong sarili mo at magdasal ka at mahinahon ka na magmamasid anong nangyayari bago ka magsalita. Okay? Nandito si Brother Cesar Auman. Bro, dyan, mayong hapon. Yes, mayong hapon. No? Nandito si Sister Giprian Selva Patalinghog. Magandang hapon, Sister. Nandito si Sister Andrisa Tandog. Magandang hapon. Okay. Sino pa ba ang greetings natin dito, mga kababayan? Hayaan mo na, kapatid, total usapin naman yan Katoliko. Yes, no? Kahit tayo, kahayaan mo na natin, no? Kung sa simple na pamilya lang, may bangayan. Ito pa kayang malaking pamilya, ang simbahan? Ganun lang yun. Ibig sabihin, buhay ang
ating simbahan, hindi patay, no? Natural lang 'yan. Natural lang 'yan, merong misunderstanding baga. Hintayin natin, no? Kung ano talaga ang real score, no? Magmasid at manalangin. 'Yan. Sabi ni Sister Auman, hayaan mo na kapatid, total usapin naman 'yan na Katoliko 'yan. Salamat ha. So 'yun, no? So unang-una, wag muna tayong magbibigay ng mga negative na mga komento. Hayaan muna, makinig kung anong balita at sigurado tayo na mayroong ano 'yan, may solusyon 'yan. Okay? Kasi mayroon lang sigurong baka natamaan. Alam mo naman, pag matamaan ang pride, medyo delikado, no? So, hayaan natin, no? So, magandang hapon kay Junior Coronel, maayong hapon, bro. Naminaw mi sa Moncler Subdivision, Buhangin, mayong hapon sa taga Subdivision sa Moncler, Buhangin, no? Okay? So, ingon ana ang atong buhaton, no? Kay dili ta pataka lang dayon, no? Kay ang kinibiyang social media murag kalayo, no? Bisag di mao, hala, sige, banat, no? Ug naapoy uban malipay nga magbugno, mag-away, dili na mao, ha? Dili na mao'y ato ang tuyo diya. Sabaa diri sa akong palibot, oy, no? Saba kayo mga kaigsunan. Mo pick up ang saba, no? Pasensya na mo ha. So, unsa pa ba, no? Ana lang, no, mga kaigsunan. So gipaliwanag lang natin